Ayan, isa pong mapagpalang umaga sa aton nga tanan. Ayan, welcome po sa lahat. Welcome po sa ating bisita kay Brother Jiran Gan. Ayan, welcome po at sa kanyang kasama nga gaatin na din po dito kay Brother RJ. At sa aton po nga tanan, sa ating mga youth, sa ating mga magulang, tatay, nanay, maayong aga po sa aton nga tanan. Nawa po ay ituon po natin ang ating puso't isip sa ating Panginoon. I-welcome po natin ang Banal na Espiritu sa ating puso't isip para makapanambahan tayo sa ating Panginoon. Amen po. Ayan, buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Matthew 5:8. Inayayaan ko pong lahat na tumayo at sabay-sabay po nating basahin. Inuulit ko po sa Matthew 5:8. Pinagpala ang mga may dalisay na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ayan, ito po ang salita ng ating Panginoon Diyos. Ngayon po ay magsisimula tayo sa ating gawain at tinatawagan ko po ang ating song leader.
sa umagang ito, Panginoon, patuloy kaming nagpupuri sa inyo sa pagitan ng mga awiting ito. Tunay nga po, Ama, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya't sa umagang ito, Panginoong Diyos, kami po'y ligtas na nakadako sa lugar na ito, Panginoong Diyos. Marami pong salamat, O God. Hallelujah. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming pagsisimula sa gawain ito, Panginoong Diyos, patuloy na maranasan namin ang pagkilos ng iba na Espiritu sa kalagitnaan po namin, Panginoon. Purihin ka, O God, maging sa lahat ng aming gagawin, sa aming pag-aawitan, lalo higit sa napakalagang mensahe mo na aming mapakinggan mamaya, O God. Ang lahat ng ito, Panginoong Diyos, ang aming samot dalangin sa inyo, makita po namin, Panginoon, walang iba ikaw na nasa aming kalagitnaan. Maraming pong salamat. Patuloy mong samahan ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maging may mga kapatiran kaming nasa daan, Panginoong Diyos. Patuloy po naming tinataas sa inyo, Panginoon. Makasama namin sa pagpupuring pagsamba sa mga ito, Panginoon. Sa inyo pong lahat, ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Sa umagang ito po, sabay-sabay po nating pasalamatan at naway ang bawat isa ay magalak sa umagang ito. Yes, Lord. Yes, Lord. Sabayin niyo po kami. Dakilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagbalan ng lubos ka. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Yes, Lord, minsan pa. Dakilang biyaya. Yes, Lord. Pipinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinagbawan, pinagbalag ang lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Yes, Lord! Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang
po natin ang Panginoon Diyos. Yes, Lord. Tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan iyong pag-ibig na dakilas doon sa krus, ko'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawin ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo iaalay. Yes, Lord, Panginoon Diyos. Panginoon, ikaw ang kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakilas doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawin ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo mamalaki sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggang mamalaki sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan iyong pag-ibig na dakila. Yes, Lord. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Yes, Lord, Panginoon Diyos, ang papuri, Panginoon Diyos. Sa umagang ito, Panginoon Diyos, ay sa'yo lamang, Panginoon Diyos. Yes, Lord.
iyong hakdan. Puso ko, yes Lord, ay puno ng pagpupuri. Sa labis mong bigay sa akin at sa lahat ng iyong nagawa. Saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo. Lahat ng bagay sa iyo matatamo. Kaya't marapat lang ibalik sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa'yo nang gagaling lahat sa akin. Buhay ko tinig, ikaw ang nagtangis. Biyaya't pagpapala, kalakasan at awa. Sa'yo nang gagaling lahat sa akin. Yes, Lord, pinsan pa. Aking Diyos, dakilang manlilikha. Lahat ay sa iyo nagmumula. Maging buhay ko ay iyong akda. Puso ko ay puno ng pagpupuri. Sa labis mong bigay sa akin at sa lahat ng iyong nagawa. Saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo. Lahat ng bagay sa iyo matatamo. Kaya't marapat lang ibalik sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa'yo nang gagaling lahat sa akin. Buhay ko'y tinig, ikaw ang nagtanging. Biyaya't pagpapala, kalakasan at awa. Sa'yo nang gagaling lahat sa akin. Yes, Lord, Panginoon Diyos. Yes, Lord. Salamat sa umagang ito, Panginoon Diyos. Sa umagang ito, Panginoon Diyos, ng punong-puno, Panginoon Diyos, ng iyong biyaya. Na kung anumang meron kami, Panginoon Diyos, ang lahat ng ito, Panginoon Diyos, ay sa iyo nanggagaling, Panginoon Diyos. Kaya sa umagang ito, Panginoon Diyos, wala po kaming ibang pupurihin at papasalamatan, Panginoon Diyos. Di ikaw lamang, Panginoon Diyos. Kaya sa umagang ito po, Panginoon Diyos, ang pinakamataas po na pasasalamat ay aming pinabalik po. Salamat sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord. Amen. Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Ayan. Nag-enjoy ba?
sa pagbibigay ng pagsamba sa ating Panginoon. Ayan, amen, no? At salamat muli sa patuloy na goodness ng Lord, no, sa ating mga buhay, sapagkat patuloy na naman tayong nandito para ganapin, no, at ibigay yung ating buhay para sa ating Panginoon. At ngayon, tayo naman ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? At excited ba ang lahat? Ayan, no? Palakpakan muna nga natin ang Panginoon. Ayan. So, ang atin pong tema sa buwan ito ay patungkol po sa, ayan, love, no? Kasi February. Ayan. So, yung ating verse ay, no, ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 5 verse 8. At yung aking pamagat ng aking pag-aaralan ngayon ay a heart for God. Ayan, kamusta ba ang ating puso sa ating Panginoon? Ayan, na ibibigay ba natin sa Kanya? Ayan. Ang ganda ng topic natin nung kagabi, no? Yung yung emotion ng isang tao, no? Minsan yung emotion natin, akala natin nagmamahal na tayo sa Lord, pero hindi pala. Ayan, no? Akala natin, no, kung sino ang napupuotan natin, no? Napupuot ba tayo sa kapwa natin o napupuot tayo sa, no, sa gawang masama, no? Nagmamahal ba tayo sa Diyos or nagmamahal tayo sa sanlibutan ito? Ayan. So, ang ating topic ngayon ay parang related din, no, doon sa topic kagabi, kung sino man yung nandito kagabi. Ayan, no? Ito yung sinabi sa sulat ni Mateo, no, na kung saan sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 5 verse 8. Nang sabi diyan, blessed are the pure in heart, no, for they will see God. Nang sabi sa Tagalog, pinagpala ang mga taong may busilak na kalooban, no, sapagkat makikita nila ang Diyos. Ayan. So ito po yung tatalakayin natin sa umagang ito. So ang bawat isa sa atin, mayroong ipinagkaloob ang Panginoon, no? Puso. Ayan. So kung iliteral natin, mayroon tayong puso. Tama? At yung puso natin, no, na nagpapump. Ayan. No? Tumitibok. Ayan. Kapag malinis yung puso natin, walang sakit, maganda ang daloy ng tibok ng ating puso o daloy ng ating dugo, 'di ba? Kapag healthy yung ating puso. Pero kapag yan ay marumi, ibig sabihin na marumi, no, ang daming nakabara. Ayan. No, siguro dahil sa mga kinakain natin, no, nalagyan ng kolesterol, tama ba? No, ng mga minsan kumakain, no, madalas kumakain tayo yung mga ulam natin mamantika. Ayan, no? Kaya yung ating mga, no, blood vessels, alam mo, mga ugat-ugat, no, mayroong bara maging sa ating puso. Kaya ang nangyayari, anong nangyayari? No, kapag marumi, or kapag maraming bara, yung puso natin nahihirapan siyang, no, mag-pump. Ayan. Nagpa-pump siya pero mahirap. No, minsan marami ito yung madalas na sakit ng tao, no? Na minsan sa social media, marami ako nakikita na madalas na ikinamatay ng tao ay heart attack, stroke, no? At yun ay sa puso. Tama? Dahil ang daming bara, ang daming
dumi. Ayan, no? Dahil na din ito sa kinakain natin. Ayan. Ganon din po sa ating spiritual, no? Mayroon tayo ding puso na pinagkaloob ang Panginoon. Paano ba tayo magmahal, no? Paano ba kumikilos yung puso natin, no? Lalo na sa ating Diyos, no? Sa Panginoon. At ang sabi diyan nga ni Jesus, no? Sa ating Panginoon, no? Mapalad ang may malinis na puso. Mapalad ang may busilak na kalooban. Bakit? Sapagkat makikita nila ang Diyos. Ayan. So, ano ba yung ibig sabihin nito? So, ang tanong, paano tayo magkakaroon ng pure in heart, no? Malinis na puso, busilak na kalooban upang matutunan nating ibigin ang Diyos. Ayan. Paano ba natin magawa yun? So una, makikita natin dyan, we must have internal purity. Ayan. No, yung una nating dapat makita, no? Dapat magkaroon, no? Dapat malaman na ang tao dapat magkaroon tayo ng panloob na kadalisayan. Ayan. Magkaroon tayo ng panloob na kadalisayan, ibig sabihin yung malinis na puso. O busilak na kalooban. So paano ba 'yon? Paano ba 'yon tayo magkakaroon, no? Ng internal purity o malinis na puso, samantala ang tao ay di makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Dahil sa bagsak na kalagayan natin dahil sa kasalanan. Kung sarili lang talaga natin ang gagawa, no? Wala tayong kakayahan para maging malinis ang ating puso sa harapan ng Diyos. Bakit? Ang tao ay bagsak sa kalagayan dahil sa kasalanan. Amen? No? Bagsak tayo sa kasalanan, no? Ito yung ginawa ng unang tao at yun ay minana natin, no? Sabi diyan sa verse nga, meron ba tayong verse? Ayan, sa Romans 5 verse 12. Ayan. Noong nagkasala si Adan, pumasok ang kasalanan sa mundo. Ayan. Ang kasalanan niya ay nagdulot ng kamatayan, kaya mula noon, ang lahat ng tao ay namatay dahil sa lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, ang lahat, no, sa atin, no, kahit anong gawin natin ng mabuti, hindi ito kayang maabot ang pamantayan ng Diyos. Ba? Amen ba? No? Kahit anong gawing mabuti ang gawin natin sa harap pa rin ng Diyos, ito ay bagsak. Bakit? Dahil sa kasalanan. Kaya ang sabi nga, no, for all have sinned, come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, no? At ayon din sa sulat, walang matuwid, wala kahit isa. No, 'yan sinasabi ng Biblia, no? Sinasabi ng salita ng Diyos, walang matuwid, wala kahit isa. Walang gumagawa ng matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, no, wala talagang malinis na puso. 'Di ba? Wala. So, paano nga ba magkaroon ng isang taong ng malinis na puso o internal purity? So, kanina sabi ko, hindi natin kaya, no? Pero ang sabi na po ni Haring David, no, humingi siya ng malinis at busilak na kalooban. Ang sabi niya doon sa Salmo 51:10, ilikha niyo ako ng busilak na puso. Likhain niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu, no, na matapat. Ayan.
Iba yung ano ko dito. Tinangnan ko sa laptop, magkaiba yung ang salita ng Diyos, magkaiba sila ng ah, salita, no? Pero isang translation, parang nag-upgrade yung pagsulat doon na, sa salita ng Diyos. Ayan. So ang sabi nga diyan, no, likhain ninyo ako ng busilak na puso, o Diyos. So ang sumulat nito ay si Haring David, no. So humingi siya ng mayroong busilak na puso, o malinis na puso. So ibig sabihin lang talaga, ang Diyos ang nagbibigay ng malinis na puso sa atin. Hindi natin kaya gumawa para magkaroon tayo ng malinis na puso. Amen? No? So ang sabi nga dito sa Ezekiel 36:26-27, no, ito yung pangako ng Diyos sa Israel. Ayan. Ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas niyong puso ay magiging pusong masunurin. No? Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko't mga tuntunin. Ayan. Ito yung pangako ng Panginoon. No? Nang sabi niya, no, dahil hindi nga kaya ng tao magkaroon ng malinis na puso dahil sa bagsak na kalagayan, no, ng tao dahil sa kasalanan, ang Diyos mismo ang magbibigay ng, no, bagong puso at bagong espiritu. Ito yung pusong busilak, pusong malinis. So, sapagkat ang naglilinis ng ating puso, walang iba kundi ang Diyos, no? Ang Espiritu at ang Kanyang salita. Amen? Kung tayo dati ay hindi masunurin, no? Hindi nakakakilala sa Panginoon nung tayo ay tumanggap sa Lord, naging masunurin tayo, no, sa Panginoon. Amen? No? Kaya nga, muli, tanong, paano nga ba magkaroon ang isang tao ng malinis na po, internal purity? So una, para magkaroon ang tao ng malinis na puso, ay kailangan ang tao maipanganak na muli. Amen? No? O tinatawag itong regeneration. No? Kailangan ang tao ay maipanganak na muli para magkaroon ng internal purity. Bakit? Sabi ko nga kanina, hindi ito kaya ng tao. Hindi ito kaya natin. Dahil hindi ito kaya ng tao, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan, no, para tayo ay magkaroon ng internal purity. Bakit? Tayo ay makasalanan, hiwalay sa Diyos, no? Marumi sa paningin ng Diyos. Pero dahil sa gawa ni Jesus, no, ang tanging nagbibigay buhay, nagbibigay kalinisan sa atin, si Jesus. Kaya nga si Jesus na parito, no, para magbigay ng buhay. Maglinis sa lahat ng ating kasalanan. Amen? Kaya nga sabi, no, tandaan, para tayo magkaroon ng malinis na puso or internal purity, kailangan ang tao ay maipanganak na muli. So, ang lahat naman tayo ay naipanganak na muli. Amen ba? Sino ditong na-born again? Amen. No? Tayo ay patay dahil sa kasalanan o hiwalay sa Diyos. So, ang solusyon, no, para tayo ay magkaroon, no, ng buhay o kalinisan sa harap ng Diyos, walang iba kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Nang sabi doon sa John chapter 3, 5-7, nang sabi doon, Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. No, flesh gives
birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. So dito sa nabasa natin, no, sa John chapter 3, 5 to 7, na sinabi ng Panginoong Hesus, kailangan ang tao ay maipanganak na muli. No? Kung tayo ay naipanganak, literal, no, sa laman, dapat din tayong ipanganak sa spirit. Ayan. Paano ba tayo ipinanganak sa laman? No? No, sa proseso. Ayan, naipanganak tayo sa laman sa magitan ng nanay at tatay natin. Yung egg cell at saka sperm cell nagsama na buo. Amen. Sa spirit paano din? Meron ding dalawa ang binanggit ang Panginoon. Water tsaka spirit. Dapat magsama iyon para mabuo din tayo sa spirit. Paano? No, wag nating i-misinterpret. Yung water, hindi yon literal na ilulublob ka doon sa tubig. No? Kundi yung water, ito ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Nung marinig natin yung salita ng Diyos, no? Tapos, yung spirit, no, pumasok o nagsama, nanampalataya tayo, pumasok sa ating spirit, doon tayo na born again. Nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon. Amen ba? No? Kaya, nung tumanggap tayo sa Panginoon, sino ang naglilinis ng puso natin? No? Si Jesus. Ang kanyang banal na espiritu. Sabi yun kanina, anong pangako ng Diyos nung sa kay Ezekiel, bibigyan ko kayo ng bagong puso at espiritu, no? Dahil mayroon kang espiritu, mayroon kang bagong puso. At dahil mayroon kang bagong puso, no? At yun ang sabi ay dapat maging masunurin sa Diyos. At ibig sabihin dahil mayroon kang bagong puso, dapat ikaw ay o tayo ay masunurin sa Diyos. Amen ba? Masunurin ba tayo sa Diyos? Amen. Ayan. Parang, ano ba yan? Nagdadalawang isip pa. No? Parang nagdadalawang isip pa. Ayan, no? Dapat maging masunurin tayo sa Diyos dahil mayroon tayong espiritu na tinanggap mula sa Panginoon. No? Yun ang nagbibigay sa atin ng bagong puso, no? Ang sabi nga sa Romans 5:5 nandiyan, no? Anong sunod? Next. Ayan, o pangalawa na pala. So pangalawa, yung kanina, kailangan natin ipanganak muli. At saka yung pangalawa, manampalataya sa pagmamahal ni Kristo. No? Yung tinanggap natin na banal na espiritu, no? At yung, sabi nga, pag tayo nanampalataya at sa Panginoon, tinanggap din natin yung, alin? Pagmamahal na ginawa ni Kristo. Ano ba yung pagmamahal na ginawa ni Kristo sa buhay natin? Sabi doon sa John 3:16, ayan, alam natin ito, no? Ang sabi dito, ganito kamahal ng Diyos ang sanlibutan. Ayan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, no? Sa verse 17, sabi, sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa sanlibutan upang iligtas ito, hindi upang mahatulan. Ayan. Ano ba yung pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin? No, una, yung Ama, ibinigay niya yung kanyang anak
No? Pangalawa, yung anak naman, ibinigay niya yung kanyang buhay sa atin. Amen? No? Yun ang ginawa ng Diyos sa atin na pagmamahal. Pangatlong ginawa ng Diyos, dahil doon sa pagmamahal, no, nagkaroon ng panahon ang Diyos para sa ating ibigay ang buhay ni Jesus Christ. No? Ang layunin yun, ang pangalawa ay iligtas tayo. Tama? No? Iligtas ang lahat ng tao. No? Upang hindi hatulan. No? So ano bang dapat natin gawin para hindi tayo hatulan at makasama tayo sa mga iniligtas? No? Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, no? Sa pamamagitan ng pagtanggap, no, sa pagmamahal ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya natin. At kapag na-born again tayo, tinanggap natin ang pagmamahal ni Kristo sa buhay natin, no? Mananahan ang banal na Espiritu sa atin. Tama? At kapag manahan, ito na yung pangako na nagkaroon ng katuparan sa atin. No? Pangako ng Diyos sa atin na nagkaroon ng katuparan. No? Sa letter C, mananahan ang banal na Espiritu sa atin. No? Sabi nga sa Ezekiel, basahin ko ulit, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ayan. At ang matigas ninyong puso ay maging pusong masunurin. No? Nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, kasabay nun, binigyan din tayo ng espiritu. Bibinigyan tayo ng bagong puso, no? Bagong espiritu. Ibig sabihin, yun yung dating masuwayin, pinalitan ng masunurin puso. Ayan. Kaya tandaan natin, no, ang nakay Kristo, merong bagong masunuring puso. Yan, no? Wala na yung dating masuwayin, kundi ang inilagay sa puso natin ay masunurin. No? Kaya wag nating bigyang puwang yung masuwaying puso, kundi ang bigyan nating puwang yung masunuring pusong ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? No? Sabi dito, ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu upang maingat ninyong masunod ang mga utos ko, mga tuntunin. No? Ang ganda. No? Hindi lang yon ang ibinigay ng Diyos sa atin, kundi ibinigay din niya sa atin yung Espiritu. Bakit? Anong layunin? Para maingat nating masunod yung utos ng Diyos. Ayan, ganda, no? Ganda ng ibinigay sa atin ng Diyos. Para hindi tayo mahirapan. Kasi kung sarili lang talaga natin ang pairali natin, hirap tayo, hindi natin magawa yung ipinapautos ng Diyos sa atin. Tama? Pero dahil sa sobra-sobrang biyaya at pagmamahal ng Diyos, hindi lang yun ibinigay niya, kundi binigyan din niya tayo ng Espiritu para masunod natin ng maingat yung kanyang salita. Ayan. Pagkatapos ng natanggap natin yung bagong puso at bagong espiritu galing sa Panginoon at ito ay sa pamamagitan ng kapanganakang muli. Amen? Sa pamamagitan ng kapanganakang muli, sa pagtanggap at pananampalataya kay Kristo, at dahil doon, nanahan sa atin ang kanyang banal na espiritu, nandito na sa atin. Kaya dapat hindi na mahirap sumunod ang bawat isa sa atin. Dapat madali na
Bakit? Meron tayong katulong, tama? No? Meron tayong katulong para masunod natin yung mga pinag-uutos ng Diyos sa atin. At ang pangalawa, pagkatapos nating magkaroon ng internal purity, umalis na puso, dapat ito ang sunod na gagawin natin. No? We are to practice. Tama ba? Sabi diyan? Next, we must to practice external purity. No? Hindi lang tayo dapat tumanggap lang. No? Kundi dapat napapractice natin yung tinanggap natin. No? No? Saan? Sa kaluluwa natin. At makikita yon sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang sabi doon sa Matthew 5:8, Blessed are the pure in heart, for they will see God. No? Kaya nga, yung sabi ko kanina, yung puso natin, no, kapag marumi, hindi yan makakapag, no, makakadaloy ng maayos yung dugo o makakapag-pump ng maayos. Bakit? Dahil marumi, maraming bara. Tama? Pero no, para maging malinis iyon, no, dapat anong gagawin natin? Yung mga bara-bara, no? Dali natin, ipagamot natin. Idalhin natin sa doktor, ipagamot. 'Di ba 'yan naman ang ginagawa natin? Pinapagamot natin.